Ulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Makakasama po Eleni Bensal at ngayong gabing ito sasamahan pa nga rin po tayo ni Dr. Irene Lim, ang ating pinagkakatiwalaang Family at Integrative Medicine Specialist. I-welcome po natin sa ating palatuntunan. Magandang gabi po sa inyo, Doc, and kumusta po? Magandang gabi rin sa iyo, Eli, and to all of our listeners and televiewers, Luzon, Visayas, and Mindanao. And I am always hoping that you are in good condition and good health. Yes, sana nga po lahat ng ating kababayan ay nasa mabuting kalagayan at may malusog na pangangatawan. Dagdag na kaalaman na naman nga po ang ating ihahatid sa kanila ngayong gabing ito dahil napili po nating topic na pag-usapan ay UTI or urinary tract infection. Ano bang klaseng infection to, Doc? Ano ang naaapektuhan dito sa UTI? Naririnig natin, nahihirapan silang umihi, mahapdi. Yes, no? So UTI means urinary tract infection at ito ho ay infection sa daanan ng ihi. So ito ho ay may dalang mikrobyo na karaniwan ay bakterya na umaapekto sa iba't ibang parte ng ating urinary tract. Okay. So, meron hong sa pinakaibaba lang urethritis sa urethra, meron hong sa medyo itaas urinary bladder or pantog, then ureter, yung nagkokonekta ho sa ating kidney at urinary bladder, at ang pinakamataasong level ng UTI is sa kidneys. Yun ho ang delikado. Pag umabot na ho sa kidney, hindi ho lahat aabot sa kidney. Kadalasan ho ang pinaka-common sa urethra and urinary bladder. Ang urinary bladder, ito ho yung pantog na tinatawag natin, na kapag yan ho ang baka natin ng ihi, na kapag kahuyan ay puno na, makakaramdam na ho tayo ng urge na tayo'y naiihi na. Karaniwan hong nagdudulot ito ng masakit o mahapding pag-ihi, madalas na pag-ihi, pero paunti-unti lang ho. Iba ho yung madalas kayong umihi, pero malakas ang ihi ninyo. Yes. Yung paunti-unti lang po na madalas, yun ang sa UTI. At ayan, may pagbabago ho sa amoy o kulay ng ihi. Medyo foul smelling siya. At ayun, kapag hindi ho yan naaagapan, simpleng UTI, pwede ho itong umabot sa kidney at magdulot ho ng mas malubhang komplikasyon. Okay. Pero ano naman po ba, Doc, yung karaniwang sanhi ng UTI or urinary tract infection? Kasama nga po ba dyan, Doc, yung pagpipigil ng ihi, di ba? Kasi karamihan sa atin, kapag naiipit sa traffic, hindi agad rin tayo nakakapunta sa banyo. Actually, yes. The answer
is yes, no? Pagka nagpipigil ka kasi ng ihi, syempre stagnant yung urine doon sa urinary tract mo, tutubuan ho yun ng bakterya bago mo pa mailabas. So wag ho kayong magpipigil ng ihi. Kung kayo ho ay lalabas, make it a point na umihi ho muna bago umalis, or sa gabi naman po, bago kayo matulog, umihi na rin po kayo to avoid stagnant urine. And also, uminom din ho kayo ng tubig bago matulog. And ang pinaka-common na sanhi ng UTI is bacteria, which is E. coli. Yan ho ang pinaka-common. Galing ho ito sa digestive system or pwede rin ho itong galing sa anus, no, Okay. sa fecal matter. At ito po, nangyayari ito sa kababaihan. So, ang kababaihan ho, meron tayong 3 orifice o butas. Starting from posterior sa likod, yung anus. Susunod po dyan, papuntang harap yung vaginal orifice, labasan ng menstrual period ninyo, at yung urethra, labasan po ng ihi. So, pagka ho kasi kayo, nag-bowel movement, at ang hila nyo ho sa pagpupunas ay paharap. So, yung bacteria hong E. coli galing doon sa anus ninyo ay mahahatak nyo ho yan papuntang vaginal orifice at daanan ng ihi. And that will cause UTI or urinary tract infection. Sa kalalakihan ho, hindi gaano. Yung babae ho kasi yung anatomy natin ay ganun, no? Paside so, pag nag-wipe kayo or papunta sa likod. Ganun po yun, no? Okay. Kasama nga rin daw po ba, Dok, sa cause ng pagkakaroon ng UTI, yung pag-drink natin ng less water, more on coffee, soda, juices? Actually, yes, also. Kasi yung mga may caffeine, so diuretic ho yan eh. So nagkukos ng pag-ihi. So it causes dehydration on us. Pag dehydrated ka, konti ang ihi mo, masama pa dun, kasama pa yung calcium mo. So pag dehydrated po tayo, again, magkaka-UTI po tayo. Kaya instead kung umiinom kayo ng something with caffeine, palitan niyo ho ng mas maraming water. Water ho talaga ang magfa-flush out dyan. Hindi ho kahit na anong liquid. It is water. Okay. Meron nga rin daw pong tinatawag na form of UTI, Doc. Alin po dito yung common at alin po dito yung sabihin natin parang pinaka-malala na ano? Okay, so katulad ng nabanggit natin kanina, yung sa kidney. So yun po ang pinaka-bad sa lahat. At nandoon na ho kasi yung pag nagfi-filter ng ating dugo at ginagawa ho itong ihi. Okay. Then ureter, ito ho yung nagdadala ng ihi simula kidney papuntang pantog, bladder, nag-iimbak ho ng ihi, lagayan ho natin siya, and urethra, daanan ho ng ihi palabas sa katawan. Ang pinakakaraniwan ho is yung bladder infection. We call it cystitis, and urethral infection, which we call urethritis. Ang madalasong sakit sa pag-ihi, yung urethritis. And yung cystitis ho, which is urinary bladder, ito ho ang makikita nyo sa urinalysis. Aside from maraming pus cell, may RBC ho. So, ang doktor medyo nag-iisip kung ito ay kidney stone, kasi ang kidney stone ho, may blood din yan sa urinalysis, or cystitis. If it is just red blood cell, malamang ho kidney stone. Pero kung may red blood cell na may WBC pa, malamang ho cystitis. No? So, ganoon po. Okay. At maliban nga po sa masakit, mahapdi, na pag-ihi, Doc, ano-ano pa nga po ba yung maaaring sintomas ng UTI? Yung iba kasi unaware na konektado na po pala sa urinary tract infection yung kanilang nararamdaman. Okay, so symptoms, bukod sa masakit o burning sensation sa pag-ihi, yung sabi nating madalas at bigla-biglang pag-ihi, nakakaunti lang, no? At foul smelling na urine. Mapanghi or more than mapanghi pa, Doc? More than mapanghi pa lalo na kung marami yung infection and matagal-tagal na. And malabo ho yung ihi nyo. Pag nilagay yan sa transparent na bottle, Container, oo. Oo, turbid ho yan. Pag inalog nyo may mga sediments. So siguro
may infection kayo niyaan. And lagi kayong may pakiramdam ng pressure or discomfort sa lower abdomen ninyo. Sa may puson ho ninyo, may discomfort kayo dyan. And ito ang tandaan ninyo, pag umabot ho kayo sa lagnat at panginginig o nagchichilso, ang una nyong iisipin talaga pyelonephritis. Pyelonephritis is infection or UTI sa kidney na ho mismo, sa upper urinary tract na ho ito. So, wala hong masyadong sakit na nagkukos ng chills, fever and chills. I-rule out nyo ho muna kung walang pyelonephritis ang pasyente. Lagnat na, nagchichills pa, pananakit ho ng likod or flank pain, balakang. And to some, may pagduduwal na ho o pagsusuka. At kung malala na ho, delikadong kondisyon, kailangan na ho talaga yan ng medical attention. No? But sa matatanda or diabetic, minsan ho walang symptoms. So meron din hong UTI na walang symptoms. But of course, not with pyelonephritis. Yung doon ho sa lower urinary tract infection. No? Papaano nga po ba, Dok, maiiwasan ang UTI or urinary tract infection at ano nga rin po ba ang magagawa ng pag-take natin ng herbal coffee? Ayan nga po ang ating aalamin, Dok, sa ating pagbabalik. Kailan nga rin po ba dapat sumangguni sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista? Meanwhile, Doc, ang ating hotline number and Facebook pages or yung ating social media accounts, para nga po sa ating listeners and viewers para ma-review nga po nila yung ating mga nagdaang episode including this kung medyo nahuli man po sila ng pagtutok at gayon nga rin po yung promo natin, Doc, meron nga rin po ba? Okay, so meron pa rin ho tayong promo sa ating buy 2 plus 1. So ito ho ay ang ating detox at blood cleansing. Ma-free nyo ho dyan yung vector scan. And yung drip ho natin kahit wala ho kayong check-up. So pwede ho kayong magpa-drip. Ang dapat lang ho magpa-check up kung may allergy po kayo. No? Yung atin hong soap, IV anti-aging soap and IV whitening soap. So yan po ay available sa Shopee. Napakagaling ho magbanat at magpaputi. Tuwang-tuwa ho dyan mga elderly natin, no? Naka 5 plus 1 pa rin ho siya. Yung atin hong beauty set, Love Your Skin, spell LUVURSKIN. So iyan po ay napakagaling ho magtanggal ng blemishes. Sa ilang araw nyo pa lang ho paglalagay, makikita nyo na ho may glow at puputi ho yung inyong face, no? Yung atin hong coffee, of course, no? So Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, and wala hong tumikim nito na hindi nagsabing masarap. At ito po ay napakasustansya. Daig pa ho ang uminom kayo ng herbal kasi ho sa isang cup ng coffee ninyo, it contains 15 powerful natural herb, no, na nakakagaling ho ng sari-saring comorbidities ng pasyente. At ang latest po namin, no, actually kahit kami ho nagugulat sa mga testimony ng pasyente. Aside from nakakababaho ito ng sugar, may dalawang mag-asawa sa kliniko pumunta at ang sabi nila, bakit daw ganun? Pag umiinom sila nung pang-sugar nila, hindi daw ho bumababa ang kanilang sugar. Pero nung uminom ho sila ng ating kape, ay bumaba daw ho ang sugar nila. So that proves na nakakababa ho siya ng sugar, and eto pa ho, nakakaliнаw ng ihi at nakakababa ng creatinine. That is something. Kasi yung pasyente, yung unang urinalysis may proteinuria, lumalabas ho yung protein. Yung repeat urinalysis niya po, negative. So bago ho kasi yun mangyari sa inyo, ibig sabihin ho medyo nakaka-filter na uli yung inyong kidney dahilan sa hindi na ho lumulusot yung protina, no? And at the same time, it follows naman ho na yung creatinine ng pasyente nag-i-improve. So wake up call sa mga may diabetes at sa mga may CKD. So uminom ho kayo 1 hanggang 3 times a day po ng ating Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. At yung mga gustong maka-discount at maging reseller, so by bulk ho kayo bumili. 10 boxes, so discount of 50 pesos per box. 20 boxes, discount of 90 pesos per box. And by 30 boxes, discount of 100 pesos per box.
And meron ho tayong yung anti-diabetic shot po natin and anti-obesity once a week shot na kaya pong ibaba ang ating sugar into normal level. And may mga elderly ho na mahina na ang tuhod, so wag niyo hong hintayin na maging alagain kayo at maging bedridden. Ngayon pa lamang ho, magpa-treatment na kayo sa clinic. At yung mga ayaw ho ng opera, so gallstone, kidney stone at barado ho ang puso, meron ho tayong non-invasive procedure para dyan. And yung atin hong book 1 and book 2, so makiagaw na ho kayo. Medyo yung stock ho namin, konti na lang. At unveiling the truth of diabetes and food 101, ang Biblia nyo ho when it comes to pagkain. And yung atin hong PRP, platelet-rich plasma, napakagaling ho nito sa CKD, osteoarthritis, diabetes, at marami pa hong iba. Lahat ho ng sakit na may organ damage, pupunta ho ang PRP natin una doon ho sa organ na may damage before it goes to other parts. And social media ho natin, type nyo lang ho ang Doc Irene Lim sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok, pati ho yung FB page natin, Ano Ba Talaga Doc? Marami ho tayong mga bagong video, panoorin nyo po, no? And paki-like, share, and subscribe na rin po. Yung mga gusto ho magpa-check up, tayo ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Usapang UTI or urinary tract infection, babalikan po natin maya-maya. Dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH TV. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension.
Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Irene Lim at pinag-uusapan nga po natin urinary tract infection or UTI. Alamin naman natin ngayon, Doc, kung paano nga po ba dinadiagnose. Sa simpleng urinalysis, yung pag-ihi nga lang po natin sa isang container, Doc, ay sapat na nga po ba para malaman kung tayo ay may infection, ano? That will give you an idea. Yung ilagay nyo ho sa transparent bottle, Yes. na pag malabo ho, may suspecha ho kayo na may UTI kayo or may kidney. Pag nagkulay, kulay tsaa yung ihi nyo, meaning may blood, baka ho may kayo, may kidney stone. No? And napakasimple naman po. Kailangan ho yung bottle na ganun, isubmit nyo ho for urinalysis. Mura lang naman ho ang urinalysis. Kailangan ho kasing masilip sa microscope. Kung kayo ho ay maraming pus cell, then it is UTI. Pagka may RBC ho kayo o dugo sa ihi, it's either cystitis or kidney stone. No? To some, nagpapa-urine culture and sensitivity ho ang doktor kapag ka ho, nakailang antibiotic na pero hindi tumatalab. Ibig sabihin, resistant yung bacteria doon sa antibiotic. Paano po yung ginagawa, Doc, yung pag-culture? Yung pag-culture, kukuha ka, i-dip mo yung cotton swab doon sa ihi. Tapos may agar plate na plato. Mo yun doon, i-strict mo yun doon. Patutubuin mo yun ng ilang araw. Alright. So pag tumubo na, malalaman na natin kung anong bakterya. Then maglalagay ka isa-isa ng antibiotic kung saan siya sensitive at saan siya resistant. Ayun nga lang, it will take ilang days. Siyempre, ang doktor, sa una, pag nakita mo may infection, magbibigay ka na muna ng antibiotic. Kung tumalab, okay na. Pero kung hindi tumalab, at least nagpa-culture and sensitivity ka na. Kasi may mga pasyenteng lalapit sa'yo, sasabihin nila, Doc, halos every 2 months nagkaka-UTI ako, dami-dami ko nang nainom na antibiotic, no? So, ganun. Pero pagka ho yung talagang ganun na rampant, no? Meron kami dating principal sa isang magandang school, no? 2 taon na ho yung kanyang infection sa cystitis yung kanya. Hindi ho siya gumaling. Sa amin siya gumaling. Ginamitan na namin ho siya ng injectable antibiotic. Kasi ho mas nakaka-penetrate yun sa mga sulok-sulok na parte ng ating urinary tract. And ang oral ho kasi, by the time na dumating ho yan sa inyong sikmura, yung digestive enzyme po natin, sinisira na yung gamot. So sabihin natin, 40% ho, wala na. So 60% na lang ang makakarating sa urinary tract. Paano nga naman daw po ba makakaiwas sa urinary tract infection? Sabi nga natin kanina, Doc, posible nga po yung pagpigil ng ihi. So, iwasan po natin na magpigil ng ihi kapag nakakaramdam na naiihi na, magpunta na nga po sa banyo, At more water intake, makakatulong nga rin po. Aside from that, Doc, ano pa po yung ibang prevention tips natin? So, ulitin natin yung pag-inom ng marami hong tubig. So, i-compute nyo ang tubig nyo sa isang araw according ho sa timbang ninyo. Kasi hindi ho laging 8 glasses. So, yung timbang nyo ho sa kilo, i-times nyo sa factor na 50. Then, i-divide nyo ho sa 250 para isang baso. Yung makukuha nyo hong numero, iyan ho ang dami kung ilang basong tubig kayo. Siyempre, iwasan ho ang pagpipigil ng ihi at panatiliin hong malinis ang genital area. Yun nga hong sinasabi natin na sa kababaihan, dapat ho ang pagwa-wipe ninyo palikod at pa-sides. Lalo na kung kayo ho ay nagdumi, huwag nyo hong hihilahin paharap at mapupunta ho yung bakterya sa inyong ihian. And eto pa, girls, so medyo kasi ang dami hong ganito, naglalagay ng panty shield. Hindi ho enough yun para ma-absorb yung ihi sa genital area ninyo. Ang babae ho, kailangan lagi kayong may dalang tissue and wipes. Yung una nyo hong pagwa-wipe, wipes muna ang gamitin ninyo. Then tsaka nyo ho i-dry up ng tissue. Hindi ho tayo parang lalaki na doon lang sa isang butas at wala hong kalat. Sa atin ho, nakasquat tayong umiihi, talaga hong yung surroundings ay malalagyan ho ng urine. Tumutubo ho ang bakterya sa area na merong moist. So kailangan ang genital area ng babae lagi hong dry. And another thing, sa mga lola at lolo naman po, mahilig sila yung magsasampay ng towel or any cloth, isasampay ho, pamunas nila sa genital area after
pag-ihi. Hindi ho pwede yung lalo kayong magkaka-UTIY. Kung dinapuan na ho yun ng insekto, ng langaw, alikabok, tapos ipupunas niyo ho sa nanghihinayang kasi sila sa tissue, which is itatapon after. Mga lola at lolo, wag po ganun. Lalo ho kayo naghahanap ng UTI niyan. Tissue ho, disposable, mura naman yan ngayon, no? And How about, Doc, yung feminine wash, 'di ba? May ilang kababaihan gumagamit nito. Nakakatulong nga po ba ito para makaiwas ng urinary tract infection? yes, that is good, no? Kailangan ho talaga feminine wash ang ginagamit natin kasi ang pH ho ng ating genital area is acidic. Yung sabon ho na ordinaryo, alkaline. So if you use that, mawawash out natin yung acidity, magiging alkaline pH yung ating genital area, making us more prone sa UTI. Kailangan ho, ma-maintain nating acidic. So, by using itong mga feminine wash, no? Ngayon naman po, Doc, alamin nga rin naman po natin, kung ano po bang pwedeng maging komplikasyon kapag napabayaan ang UTI. Sabi natin, malala na kapag umabot sa kidney, Doc, may kakilala nga po ako, yung bacteria, nasa 6,000 daw, Doc. Madami yun, no? Number 1 ho, sepsis. Pwede ho kasing mauwi na yan sa bacterial infection o systemic infection of the blood. O alam nyo naman ho, lagi nating binabanggit pag sepsis so deadly. Babagsak ho ang BP ng pasyente hanggang sa wala na ho. So sepsis ho, yung bacteria hindi ho nananatili sa urinary tract. So pupunta ho siya sa dugo, umiikot ang dugo, sisirain niya ho yung walls ng ating arteries. Pag nasira ho yun, lagi na lang ho nakadilate, nakabuka ang ating mga ugat. So hindi na ho siya nagko-constrict. So lahat ho ng dugo ninyo, nandoon ho sa lower extremities ninyo. Kaya ang pasyente nahihimatay pag matagal nakaupo at matagal nakatayo. Hanggang sa pababa na ho ng pababa ang BP hanggang sa wala na ho ang pasyente. Paulit-ulit hong UTI also is a complication, no? Ang problema ho doon, masisira ho yung kidney ninyo. Magpepeklat ho, magpoproduce ho yun ng scarring sa kidney. At yung mga scarred area po, hindi na ho yun nagfa-function kung paulit-ulit, di parami ng parami ho. Papunta ho yan sa CKD, chronic kidney disease. So yan hong dalawang yan, sepsis and CKD ang pinakamabigat na komplikasyon. Okay. At yung mga kadalasang risk factor na hindi po aware yung ating mga kababayan, Doc, ano po ito? Okay, sa anatomy, mas prone ho sa UTI ang babae kasi mas maikli ho ang ating urethra compared ho sa kalalakihan kaya madaling makapasok yung germs. Sa hormonal changes, ang menopause women na naman ho, mas manipis na ho ang lining ng urethra kaya mas higher risk po yan sa UTI. At diabetic patient, no? Kasi nga mataas ang asukal sa ihi, so may mga iba nga lumalabas na ho ang glucose sa ihi, so pabor ho siya sa bacterial growth. Pagkain ho ng mga bakterya, sugar, no? Sabi nga, mabuti pa yung langgam, alam na may diabetes ako kasi nilalanggam ho yung ihi, no? And pagka mahina ho yung immune system, hindi ho kayang labanan yung bakterya. And yung mga iba hong may mga medication, tulad ng immunosuppressant, yung mga na-renal transplant ho, pinaiinom yan ng pang-suppress ng immune system para hindi ho i-reject ng kidney nila, yung bagong kidney. Ayan ho, siyempre, kayo yung mahina ang resistensya, kayo ho ang kakapitan una ng UTI. At siyempre, yung mga chronic condition na may kidney stone, may obstruction sa pag-ihi, ayan ho. Pag may kidney stone kayo, secondary to that, magkaka-UTI ho kayo. Kasi yung bato ho, nakaharang, hindi ho makakalabas lahat yung ihi. At yung naharangan yung part, siyempre may stagnant urine ho doon, tutubo ang bakterya doon. So, pag may kidney stone ka, siguradong may UTI ka na rin later. To kailan nga rin daw po ba, Doc, magpakonsulta sa ating mga doktor, sa espesyalista? Okay, so kapag ka nagsusuka na ho kayo, masakit na ang balakang nyo, fever and chills, pag may dugo ho ang ihi ninyo, at paulit-ulit na ho ang infection, ibig sabihin greater than 2 to 3 times a year, madalas na po yan. At kung kayo ho ay may underlying condition tulad ng diabetes, lalo na ho kung pregnant at may CKD kayo, kailangan nyo ho agad mag-seek ng medical help. Ano pa nga po ba, Doc, yung maaaring gawin sa klinik ni Dr. Irene Lim at papaano nga rin po ba makakatulong ang Dr. Irene Lim's Herbal Coffee? Ayan, makatutulong po ng malaki ang ating Dr. Irene Lim's Herbal Coffee kasi nga po ito ay may 15
powerful natural ingredients na nakaka-boost ho ng immunity. Siyempre, pag malakas ho ang immunity ninyo, anumang bakterya ang dumating, kaya hong igupo ng ating immunity. At bukod ho doon, nakaka-detoxify itong 15 herbal ingredients na to ng ating kidney at pantog para ho maiwasan ang infection. At pangatlo ho, nakakasuporta ho ito sa ating urinary tract health habang tinatanggal ang fatigue and stress. At meron din ho itong L-carnitine at Garcinia cambogia na nagpapalakas ng energy at metabolism. So hindi mo kailangang mag-alala sa paulit-ulit na discomfort. Simulan niyo ho ang inyong healthy urinary tract routine sa isang daily coffee which is Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, which is safe, natural at nakaka-relax pa ho. Okay. Maraming salamat, Dr. Irene Lim. Muli, para nga po sa mga gusto pong magpakonsulta, ang ating clinic address, hotline number, and yung mga walk-in doc, pwede daw po ba? Pwede naman ho. Kaya lang baka umatsyempo nyo naman na wala ho ako. Kaya mas maganda magpalista pa rin po kayo. At muli, para sa mga interesado po, Doc, na mag-avail nitong Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, ang ating details. Okay, so yung atin ho mga promo, open pa rin ho ang buy 2 plus 1. Yung drip ho, kahit wala kayong check-up, ang kuhanin nyo ho yung power drip para all-in-one. Yung atin hong soap, naka 5 plus 1 pa rin ho. IV anti-aging soap and IV whitening soap. At yung ating beauty set, Love Your Skin. At talaga hong mag-glow kayo dyan kahit ilang araw pa lang. And of course, yung Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. So, hindi lang ho ito masarap. Marami ho itong nakagagamot na ingredients kasi nga ho 15 powerful natural ingredients. And bumili ho kayo by bulk. So, 10 boxes, discount of 50 pesos per box. At buy 20 boxes, discount of 90 pesos per box, and 30 boxes, discount of 100 pesos per box. And yung mga elderly ho, ngayon pa lang magpagamot na kayo. Pag kayo ho ay hirap lumakad, wag na hong hintayin na maging alagain at bedridden. Yung mga ayaw ho at takot sa opera, so, ayan ho, gallstone, kidney stone, barado ang puso. Meron po tayong non-invasive procedure. Nagagaling ho kayo. At yung atin hong anti-diabetic shot and anti-obesity, once a week shot lang ho ito. Pero kaya hong ipasok sa normal ang inyong sugar at papayat ho kayo. Lalo na ho yung mga mapuputulan ng paa na hindi ho maibabaho kasi ang sugar, no? Kailangan nyo ho ito. And book 1 and book 2, makiagaw na po kayo. So, Unveiling the Truth of Diabetes, and book 2 yung atin hong Food 101, ang Biblia sa pagkain, at PRP, platelet-rich plasma. So, nakaka-cell repair, nakaka-cell regeneration and tissue healing para na ho itong stem cell. And sa social media ho, i-type nyo lang ho ang Doc Irene Lim sa YouTube, Facebook, Reels and TikTok, pati ho ang ating FB page. Ano ba talaga, Doc? Marami ho tayong bagong video. And sa gusto ho magpakonsulta, tayo ho ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Keep safe, God bless, and good night. Do one good thing a day, makes this world a happy place. At yan nga po ang kabuuan ng ating discussion about UTI or urinary tract infection. Naway ma-adapt nga po natin or ma-practice nga po natin yung prevention tips na i-share sa atin ni Dr. Irene Lim para iwas sakit, iwas UTI. Nakasama nyo nga rin po Ellen ni Bensal. Bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH TV. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate.